Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi rin po sa ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa live stream ng ating Sunday evening service. At welcome po sa gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church. And we are very thankful sa Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya at pag-iingat sa atin. And as we have said this morning, not because of us, but because God is faithful. Dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang Diyos ay mabuti at patuloy tayo na nakapagpapatuloy sa gawain sa paglilingkod sa Kanya. And pray and hope na ang ating mga kapatiran ay ating patuloy na nakakasama sa mga pagsamba, maybe not physically dito sa church, but sa atin hong mga gawain, live stream. At just speaking of that, ay isa sa mga reminders natin ngayong gabi ay I would like to encourage ang bawat isa na tumutok at makasama sa atin hong time in the Word. Dahil, not just because ako ho ang tagapagturo, but because I know na kailangan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos much more. Ngayong panahon na ito ay kailangan ho natin ang mga paalala at katotohanan ng salita ng Diyos, at particularly sa paksa na ating binibigyang pansin is about biblical evangelism, ang pagbabahagi ng ating pananampalataya. I know myself am encouraged and reminded. Ako ho ay napapaalalahanan, encouraged, even ay nare-rebuke sa ilang mga bagay, at nawa tayo ho ay patuloy na hamunin ang Panginoon, baguhin ng Panginoon sang-ayon sa kanyang mga katotohanan na ating napag-aaralan. So that's every Wednesday and Friday at 6 p.m. our time in the Word. And also, ay ang mga Kristiyano ay inaasahang maging tapat sa hindi lamang sa gawain ng pagsamba, kundi maging sa gawain ng pananalangin. And besides our personal prayers, I hope we are faithful and we ought to do more, ay maging sa ating sama-samang pananalangin. Every Friday, meron tayo Friday at 7:10 p.m. Pagkatapos ho ng ating time in the Word, ay meron tayong online prayer meeting. So, we would like to encourage ang bawat isa talagang ilaan yung oras na yon na makasama sa pananalangin, makamusta ang mga kapatiran. At again, ay huwag nating ipagkait sa ating mga sarili ang oportunidad na makapisan o makasama ang mga kapatiran do online. Nawa ay huwag ho natin na ipagkait nga itong daluyan ng biyaya na ito sa ikabubuti ng ating spiritual na kalagayan. Kung di man sa panalangin ay maging hamon at biyaya ang mga patotoo na ating naririnig mula sa mga kapatiran, mga katugunan sa panalangin, at also makuha natin ang mga prayer requests at maipag-pray natin ng ating mga kapatid sa Panginoon. So I pray and hope, I would like to encourage everyone na tayo ho ay magtapat sa mga bagay ho na ito. And also, sa hindi pa ho nakakaalam ng balita, isang malungkot na balita ng ating kapatid na si Brother Romy Borromeo ay umuwi na sa Panginoon. Sa mga nagnanais makiramay, ay siya ho ay nakaburol dito sa IC Chapels, sa tapat ho ng church, doon ho siya nakaburol. At if you want to be a blessing or a help sa kanyang pamilya, ay maaari nyo kung kontakin or maaaring kayo mismo ang mag-abot sa kanila sa pagtungo nyo. So, pag-pray ho natin ang buong Borromeo family, lalo na ho ang salvation nila sa kalagayan ho na ito ng kanilang buong pamilya. Nawa ay ang Diyos ay patuloy na mahabag at kumilos po sa kanila. So, again, namamangha ho tayo sa biyaya ng Diyos kung paanong siya iniligtas ng Panginoon. Siya ay nakasama sa gawain. And as I remember, karamihan ng panahon ni Brother Romy dito sa church ay yung time na wala pa ako dito sa church. His active days dito sa JCBC ay bago dumapo sa kanya yung matinding karamdaman na talagang almost naging bedridden siya sa maraming panahon, ay even before na ako ho ay nakasama sa gawain dito sa JCBC. So, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito, ang pagliligtas niya, and let us be in prayer for his family. And if we can, let us have
let us do good works. Let us, as we have opportunity, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. So kung tayo ho ay kilusin ng Panginoon sa bagay na ito, I would like to challenge our church to do something, to move para ho makatuwang sa ating sa pamilya ng ating kapatid na pumanaw. Okay, so doon ho muna ang atin hong announcements and reminders. At tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. Sandaling ito tayo mananalangin, isang sandali ng panalangin ng may katahimikan, personal na pananalangin sa Panginoon, at hingin natin ang tulong at gabay ng Diyos sa ating pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, dakila at banal, tapat, mabuti, mapagmahal, aming kang pinupuri at pinasasalamatan. Kami patuloy na namamangha sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas. Kami patuloy na namamangha sa katotohanan na kami ay iyong minahal. Oo, kami ay iyong pinili bago pa itatag ang sanlibutan at iyong binigay ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. At kagaya ng amin na pag-aralan ng mga nakaraan, nung kami sumampalataya kay Kristo, kami ay napatawad, nalinis, at oo, nabihisan ng isang perpektong katwiran na katanggap-tanggap sa iyo at tiniklarang matuwid. O Panginoon, anong patong-patong na biyayang ito? Ang mga katotohanang ito, nawa o Diyos, ay bigyan mo kami ng lalo pang mas malalim na pagkaunawa, mas malalim na pagkaalam, sapagkat ang katotohanan na ito ay sapat para kami ay itulak sa 1,000 taon na tapat na paglilingkod. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Sadyang madaya ang aming kaaway, mahina ang aming laman, at maraming tukso ang sanlibutan. Napakadali na inaakit ang aming atensyon sa maraming mga bagay palayo sa iyo. O tulungan mo kami. At ngayon sa daling ito sa aming pagsamba, tulungan mo kami na maituon ang aming puso't isipan sa iyo. O lalo higit maging ang aming mga kapatiran na nasa mga tahanan, tulungan mo sila, O Diyos, na hindi lamang manood kung hindi tunay na sumamba kasama namin. At Panginoon, kami ay naniniwala na Ikaw ang Diyos na soberano sang-ayon sa pinakilala ng iyong salita. Na ultimo ang kalagayan ngayon ng pandemya ay hindi labas sa iyong kapangyarihan. Naniniwala pa rin kami, Panginoon, maaaring hindi namin kayang ipaliwanag kung paano, pero ang lahat ng ito ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Pero Panginoon, naroon pa rin ang katotohanan na inutos mo sa amin na huwag naming pabayaan ang pagtitipon. Na
na dinisenyo mo ang ating buhay pananampalataya na kapiling, nakakasama at naglilingkod sa mga kapatiran. O nawawag mo hayaang masanay kami na walang pagtitipon. At kung kami man ay dumating na sa panahon ng pagtitipon na hindi na namin hinahanap, o Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Anawa, O Diyos, ay ang iyong mga mananampalataya ay patuloy na magnasa at hingin ang bagay na ito na iyong pinagkaloob at inutos sa amin. Awa, magsupungan mo kaming nagsusumikap. O Panginoon, ingatan mo kami. Anawa, sa daling ito, ikaw po nawa ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. At tunay sa aming pag-awit, ikaw ang mapuri. Sa aming pananalangin, ikaw ang aming kausapin. Sa aming pagkakaloob, ikaw ang aming bigyan ng kaluguran. At sa pakikinig namin ng iyong salita, kami ay tunay na magpailalim. Lalo mo pang ipakilala ang iyong sarili sa amin, O Diyos, kailangan namin. Kailangan ng iyong mga mananampalataya ang mas malalim at tunay na pagkakilala sa iyo. O samahan mo kami ngayong sandaling ito, mahabag ka sa amin, Panginoon. Desperado namin kailangan ng iyong pangungusap, ang iyong pagliligtas. Desperado namin kailangan ang iyong pagbabago at paghamon. Desperadong kailangan ng iyong iglesia, ang iyong biyaya. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Patawarin mo kami sa kalamigan ng aming pagmamahal. Tulungan mo kami na magtuloy na magsumikap sa kabanalan. Nawa ang lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heavens is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Pagpalain ng Diyos, Amen. napapabasa ng kanyang salita, ay sandali ng dalangin ng mga kapatid. Aming mga nasa sa langit, o Diyos, sumakamangyarihan sa lahat. O Panginoon, nabasa namin ng mga salita. Tunay na ng Diyos na kami, Panginoon, ay nagmulala sa ito. Alalahanin kami, Panginoon, na nawala ng Diyos kami, Panginoon, ay ang kong naisip, Panginoon. Umaalala, Panginoon, na kami ay ilang nilikha, Panginoon. At ikaw ang Diyos na nasa kataas-taasan, ang lumikha ng lahat ng bagay. O Panginoon, dapat naman ng Diyos na ikaw ay sambahin, purihin, at lahat sa pagkatiyong na dapat. Panginoon, kahawalan ka. Tulungan kami ng iyong Diyos. At nawala din ng Diyos. Ilayo kami sa kasalanan. Usang ka lang dyan. Ama, alam namin, na napagpalubayan na sa mga kasalanan. Ngunit kami, Panginoon, ay lagi pa saan naman ang iyong nagulong kasalanan. Panginoon, tulungan kami talaga. Tulungan kami kami. Nawa ang iyong Diyos at matuto kami mag-iwala sa iyong salita. Ngayon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawa naman ng buhay. Nawa ang iyong Diyos malaya ang tumilos ng iyong mga puso isipan. Upang sa ganoon, Panginoon, kami, Panginoon, ay magiging mapakilali, Panginoon, tumutong sa kalukuhan ng iyong salita. Gawin ang kami, Panginoon, sa ating buhay. At nawa, Panginoon, patuloy kami kaasin. Nagdagan po ang aming pananampalataya. Nagdagan po ang aming kaalam, Panginoon, sa patuloy po sa iyong salita. O Panginoon, tapos kami, at nangangailangan kami ng iyong tulong, upang hindi kami makaunawa ng buong sa iyong salita. At pakilala namin ang lubusan at kami, Panginoon, at sa ating lahat. Kakapit ko sa iyong salita. Maraming po, Panginoon, sa iyong salita. O Panginoon, lahat namin ang mga sarili. Patawad po sa mga pagkukulang, sa mga pagkakamali.
pagkulihan ito. Brother Ron Romeo. Kasi dapat ako na nagdalahat ng kirugara ng ako, ng mga anak, sawa, mga ate ng Diyos. Mangyayari ito kung alam nila ang ate ng Diyos na ang tao ang mga nilang hangganan na nararapat ng mga tuwala sa itong mga salita. Sa pamilya na, naway pangyayari ay makita natin kung paano siguro yung nabuhat ng mataas pa ay bawang mga ganyan. Buwan po ko no, meron buong pamilya, nawati ng Diyos, makakay sila kung mapalapit mo sa iyo. Kaya kung mahanap sa ngayon lang, mahal ko mga kapatiran na nagpina. O sa pandinig nito, Diyos, ilabagapan mo may karulan na ang Kristiyan. Ngunit Panginoon kami na pagpatuloy sa pananampahan ng Panginoon sa iyo. Tulungan kami mga kapatiran na nanghihina o Diyos, palakasin po ang kanilang kalooban. Na huwag pababayaan ang Panginoon ang pagpipon-tipon na tulad nito, Panginoon, na ikaw ay sasabihin ng iyong mga anak. Panginoon, makita ko sa kanila na ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa pag-ibig na ito. Higit na kailangan ng isang tao na ikaw ay uwi na sabahin at kasama, Panginoon, ng isang ba sa iyo ang iyong mga anak. O dali ang Diyos, alam ko Panginoon kung nangyayari, Panginoon. Dinig ng iyong kalaman, Panginoon. Ang pag-ibig nito kung naway katulungan ang kasasalan. Upang kami, Panginoon, ng iyong mga anak, ay sama-sama dali ng Diyos ang magpuri sa iyo. Nanambahan Panginoon sa iyo. Nainis na namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Kaya rin ang Diyos kami ang magpiniusap, Panginoon, sa iyo. Bigyan na po, Panginoon, ang ito, ang pag-ibig na ito. Upang ang iyong mga anak, Panginoon, ay balik ng sasamba sa iyo. Nasama kami, Panginoon, ay sama-sama. O lagi ang Diyos, sa iyo namin ang pinagkakatiwa. At ang namin ang ikaw lamang, Panginoon, ang magawa ito. Laasin ko ang loob naman kumakasama ang mga kapatiran. Narawa, Panginoon, hindi ito magigaligan sa mga hina na may spiritual na mamuhay. Hindi lang ang Diyos. Lalo maasa at tutungtong sa pagpaparan ng salita. O Panginoon, maawa ko sa amin. Tulungan po kami. Kunin mo kami tasin kung sa pamamagitan ng ito salita. Ngayon ito, Panginoon, Brother Paul, ang pastor sa iglesia. Patuloy yung bigyan ng kamunungan at kalimuhan ng Diyos. Upang kanyang mapaunahan, Panginoon, ang iglesia na nagkatiwala ang Panginoon sa lahat ng ito. O Panginoon, umuhayan mga kapatiran na wag ang ganda ng mga spiritual na hindi ba Diyos magkatuloy ng mahamot at kanilang mga sama-sama sa gitna ng Diyos. O Panginoon, hindi ko umaasap sa iyong gawin. Itiwala naman sa aking pangagawa, hindi pagtitiwala ang iyong gawin sa
Para ho sa ating pagkakaloob, muli ho nating basahin ang talatang basihan ng ating pagkakaloob o pagbibigayan dito sa church. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayong muli. O Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, tunay aming nasaksihan at patuloy na nakikita ang iyong kasaganaan sa amin. Una sa lahat, O Diyos, ikay sumagana sa amin sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. At Panginoon, sangayon sa iyong salita, kami ay pinagpala mo ng lahat ng mga espiritual na pagpapala sa kalangitan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, bukod sa mga espiritual na pagpapala, andun, O Diyos, ang pang-araw-araw na sustento ng buhay at kalakasan. Kasama na rin ito ang mga material na bagay. O Panginoon, tunay, hindi maikakaila ng sino man na ikaw ay patuloy na sumasagana sa amin. Kung paano ikaw ay sumagana sa amin, nawa, O Diyos, kami rin naman bilang yung mga anak ay masalamin ang bagay na ito at kami sumagana rin sa gawang mabuti. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na walang kadamutan. Bigyan mo kami ng puso na may pagmamahal. Lalo't higit, bigyan mo kami ng puso na may kagalakan sa paggawa ng iyong kalooban, sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa aming mga kapatiran, maging sa pagsuporta sa gawain sa iglesia na kung saan kami ay iyong nilagay. O Panginoon, sa pagkakaloob na ito, nawa ikaw ang bigyan namin ng kapurihan. Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Gagaya ho ng ating in-announce ho kahapon, ang ating kapatid na si Brother Romy Borromeo ay umuwi na sa ating Panginoon. Let me just correct a wrong statement na aking sinabi. Sabi ko ho mga 2:30 ng hapon, pero nung nireview ko ho ang oras sa messenger ay hindi pala 2:30 kundi 1:30 ng hapon. Natanggap ko ang tawag. More or less, mga bago mag 2:00 ng hapon ay nandun na ako kina Brother Romy. And we prayed. And as much as I can, I try na ipaalala sa kanya ang mga katotohanan ng Panginoon na tungtungan ng Kristiyano. Knowing na sang-ayon sa patotoo ng mga naunang mananampalataya, ang mga panahon na iyon ay panahon ng grabing pag-atake ng kaaway. Sa biyaya ng Diyos, sinubukan nating itungtong si Brother Romy sa mga katotohanan at hindi sa kasinungalingan na maaaring ibinabato ng kalaban. Pagkatapos ng ilang panahon, ako ho ay umuwi na, more or less 3:00 ng hapon. Pagdating ho ng mga 4:30 or 4:45, ay natanggap na ho ang tawag na siya'y umuwi na sa Panginoon. Well, binanggit ko ho yun sapagkat habang pinagmamasdan ko ho si Brother Romy, isa sa mga tanong na pumasok sa aking kaisipan, ano kaya ang kanyang iniisip? Higit sa malamang, nalalaman niya na malapit na ang kamatayan. Maaaring nararamdaman niya na hindi na siya abutin ng bukas. Ano kaya ang kanyang iniisip? Merong mga tao na ang iniisip kapag dating ng kamatayan ay ang mga kayamanan na kanilang iiwan. Merong mga tao na ang kanilang iniisip kapag malapit na ang kamatayan ay ang mga bagay na kanilang gustong gawin na hindi nila nagawa. Regrets. Meron din naman at ito yung madalas na nakikita maging sa mga pinikula o mga palabas at kwento, ang iniisip ay ang mga mahal sa buhay, pamilya. And I'm not saying that those are bad. Hindi natin sinasabi na yun ay masama. Pero ngayong gabi ating titingnan, ano ba ang laman ng kaisipan ni Apostol Pablo na ngayong siya ay nalalapit na sa kamatayan. Sa atin patuloy na pag-aaral sa 2 Timothy chapter 4, verses 6, 7, and 8, hindi ko ho sinadya at hindi ko pinlano na ito'y maging serye ng 3 pangangaral at ito yung pangalawa doon sa 3. Pero as I study and meditate upon these words, very familiar words, ay narito ang mga paalala, hamon, at mga katotohanan ng Diyos na tingin ko ho kinakailangan na marinig. Una, marinig ko. Pangalawa ay marinig ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na, sapagkat lahat ho tayo ay haharap sa kamatayan. At tingnan natin ang mga realidad nito. Basahin ho natin 2 Timothy chapter 4, verses 6, 7, and 8. Tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only,
but unto all them also that love His appearing. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. Pag naming Diyos, aming Ama, kailangan ka namin. Kailangan namin ang pagkilos mo, ang pagtuturo mo, ang pagbabago mo. Kailangan namin ng dagdag na pananampalataya. Kailangan namin ng pagtatama ng kaisipan. Kailangan namin na lalo mo pa kaming itali sa iyong katotohanan. Kailangan namin ng mas malalim at mas mainit na pagmamahal sa iyo. O Panginoon, paalalahanan mo kami at tulungan mo kami ngayon. Gamitin mo ang iyong salita. Hanunin mo ang iyong mga anak. Simulan mo sa akin. Simulan mo sa amin. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating mensahe. A faithful minister of Christ faces the reality of death with firm confidence in the Lord. Ang isang matapat na lingkod ni Kristo ay humaharap sa realidad ng kamatayan na may matibay na kumpiyansa sa Panginoon. Noong nakaraang Sunday, pinag-aralan natin ang unang punto, which is the reality of God's presence in the face of death. Ang realidad ng presensya ng Panginoon sa harapan ng kamatayan. At hinanong natin ito mula sa verse number 6 na ang sabi ni Apostol Pablo, "For I am now ready to be offered." If you remember, ang consensus ay higit sa malamang si Pablo ay 62 to 65 years old bilang isang mananampalataya. At siya ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesus ng more or less ay a little bit more than 3 decades. 3 dekada na. Higit sa 30 taon na siya ay naglilingkod sa Panginoon. We have seen last Sunday evening ano ang itsura, ano ang description ng buhay ng paglilingkod ni Apostol Pablo. Well, makikita ho natin na ito ay puno ng kahirapan. Kung merong isang talata na magbubuod ng kanyang karanasan sa paglilingkod sa Panginoon ay ang 2 Corinthians 11 verse 23, ang sabi niya, "In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft." Madalas ang banta ng kamatayan. Madalas ang paglilabor, pagpapagod sa paglilingkod, nandoon ang paghahagupit at nandoon ang kulungan. At ang isang matapat na lingkod ni Kristo ay may kumpiyansa sa presensya ng Panginoon sa gitna ng mga delikado at mahirap na kalagayan. Naalala niyo ho na binasa natin sa 2 Corinthians na sinabi ni Pablo, No man stood with me. Walang tumayo kasama ko. Lahat sila iniwan ako. But the Lord stood with me. Nahandoon ang presensya ng Panginoon, and not just in trying times, not just in hard times, as we have seen sa verse 6, also in the time of facing death. Nakita natin ito sapagkat sinabi ni Pablo, "For I am now ready to be offered." Actually, sa Greek, pag tinignan nyo, it is present passive. That is, ang magandang translation, "For I am already being poured." Ako ay kasalukuyan ng ibinubuhos at ang larawan nito ay ang drink offering, which is the final offering. Ang unang offering ay yung burnt offering, and then yung grain offering, and then yung drink offering sang-ayon sa pagkakasunod-sunod na inutos ng Diyos. That is the last offering na ibubuhos. At ang sabi ni Apostol Pablo, he is now already being poured.
At isa sa binigyan natin diin ay yung kalagayan ng salita na to, the being passive. That is, hindi si Pablo ang nagbubuhos ng kanyang sarili. And yes, he did dedicate himself. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nakikita niya na hindi siya kung hindi ang Panginoon. He is being poured. Someone is pouring him. Merong nagbubuhos sa kanya at ito na ang huli na pag-aalay ni Pablo. Well, as we have said, meron tayong dalawang choice. Is either ito ang Roman Empire na magdidikta kung kailan siya mamamatay, o ito ang soberanong Diyos na may hawak sa kanya ang nagsasabing ito na ang wakas. And with that, we conclude that even in the face of death, Paul was in the hands of God. Na kahit sa harapan ng kamatayan, napipinto na, malapit na, alam niya na, at sabi niya, the time of my departure is at hand. Na tila baga ikaw ay isang pasahero ng isang eroplano, at ang iyong flight ay alas 4 at nariyan na, tumitik-tik na ang orasan, eto na, malapit nang umalis. It is at hand. Paul acknowledges the presence and the sovereign hand of God. Hindi to aksidente. At makikita ho natin ito, ang ganda ng kalagayan ng puso ng manggagawa ng Panginoon. He has been faithfully serving God, as we have said, for more than 30 years. At ngayon, siya ay mamamatay na, wala siya sa isang hotel, wala siya sa isang magandang ospital, siya ay nasa isang kulungan at napipinto ang kanyang execution. Pero walang anumang marka ng pagiging mapait or bitterness sa Panginoon. Kanyang kinikilala ang soberanong Diyos na may hawak ng kanyang kalagayan at hindi aksidente, at lahat ng ito ay nangyayari sang-ayon sa soberanong kalooban ng Panginoon. Nakikita niya na ang kanyang kalagayan ay tanda at ebidensya hindi ng kalayuan at pagiging wala ang presensya ng Panginoon, kundi actually nakikita niya ang soberanong Diyos at ang presensya ng Panginoon na kasama niya. Mga kapatid, let us be encouraged. Yes, we do not know kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung tayo ay malalatay sa balik ng karamdaman at maghihintay ng huling hininga. Hindi natin alam kung tayo ba ay tatamaan ng, kundi man karamdaman, tatamaan ng sasakyan at doon, right there and then, ay makikitilil ang ating buhay. Pero isang kapanatagan ng isang mananampalataya na sa harapan ng kamatayan ay nandoon ang presensya ng Panginoon. And more so, we know that we have certain victory over death. Natitiyak natin na meron tayong siguradong pagtatagumpay sa kamatayan dahil nabuhay muli ang ating tagapagligtas, at isang araw ang mga Kristiyanong nauna na sa atin at natutulog na, o sabi ng salita ng Diyos ay mga namatay na kay Kristo Jesus, sila pa ang unang muling mabubuhay. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Wala na. Talunan na. So naririto ang isang katotohanan na sa harapan ng kamatayan, kasama ng pastol o kasama ng tupa ang kanyang pastol, at nahandoon ang kapanatagan nito. Ang kapayapaan ay wala sa dami ng pera, wala sa ganda ng ospital, kundi na sa presensya ng pastol. So number 2, dito ho iikot ang ating pag-aaral ngayong gabi. And as I've said, hindi ko ho pinlano na maging serye ito ng 3 pangangaral, but it happened to be so. Number 2, the reality of our service to Christ.
in the face of death. Ang realidad ng ating paglilingkod kay Kristo sa harapan ng napipintong kamatayan. At ito ay mula sa verse number 7. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ito, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nakita natin sa unang punto na kung saan hindi dinideny ni Apostol Pablo ang pagiging malapit ng kamatayan. At habang ang kamatayan na narito na palapit ng kamatayan, si Apostol Pablo ay tumingin sa kanyang naging buhay at ibinigay niya ang maiksi ngunit punong-puno na deskripsyon kung ano ang naging buhay niya. Particularly kung anong naging buhay niya nung simulang siya ay sumampalataya kay Kristo. Kung ano ang ating buhay bago tayo naging mananampalataya, maigsi ang description nun. Ephesians chapter 2, verses 1, 2, and 3. Tayo ay nabuhay bilang patay sa kasalanan. Pero nung tayo ay naging Kristiyano na, nung tayo ay niligtas na ng Panginoon, sa pagharap ni Apostol Pablo sa napipintong kamatayan niya, siya tumingin patalikod at ano ang description ng kanyang naging buhay. Hindi niya sinabing, I lived a happy life. I lived a fulfilled life. Hindi niya sinabing, I lived a successful life. Hindi niya sinabing, nakuha ko lahat ng gusto ko. Hindi niya sabing, naabot ko lahat ng gusto kong maabot. Hindi niya tinignan yung dami ng pera niya sa bangko. Hindi niya tinignan yung malaking bahay sa napakagandang lugar na kanyang iiwan. Hindi rin tinignan yung mamahaling sasakyan sa kanyang garahe. Hindi niya tinignan yung karamihan ng kanyang followers, subscribers, or viewers. Hindi niya rin tinignan yung laki ng church building o yung dami ng tao sa loob. Or laki ng offering. Nung narito na at parating na ang kamatayan, tumingin si Pablo patalikod at kanyang tinignan ang kanyang buhay at dinescribe niya ito sa tatlong kaparaanan. Let me just challenge us right now. Pause for a while. At tignan mo ang iyong buhay. Ipagpalagay natin na ikaw ay nasa kalagayan ni Pablo. And let us just say na next week, mamamatay ka na. At ngayon, ikaw ay nakahiga at naghahabol ng hininga at babalikan mo ang iyong buhay bilang Kristiyano. Paano mo i-describe ito? Isang malaking hamon sa atin ang mga salita na ito ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon. Hindi niya tinignan ang mga bagay-bagay, kundi kanyang tinignan ang kanyang buhay sa relasyon nito sa kanyang paglilingkod kay Kristo bilang alipin at bilang tagasunod ni Kristo. Narito ang isang alipin ni Jesus na humaharap na at napipinto na ang kamatayan at kanyang tinignan ang kanyang buhay at tingnan niya ito sa sukat ng paglilingkod kay Kristo. At ginamit niya ang tatlong imahe. Ang imahe ng isang sundalo, ang imahe ng isang atleta, at ang imahe ng isang katiwala o tagapagbantay. Mayroong mga ilang commentaries na nagsasabing ang tingin nila dito ay isang malaking imahe lamang tungkol o imagery about an athlete. But I think it's better to see it as Paul uses different imageries para i-describe ang buhay Kristiyano, much more ang naging buhay niya sa paglilingkod kay Kristo.
Una, ang sabi niya, I have fought a good fight. The image of a faithful soldier. Ang larawan ng isang tapat na sundalo. Ang larawan ng isang tapat na mandirigma. Ang larawan ng isang matapat na lingkod na nakipaglaban para sa kanyang Panginoon. And yes, pamilyar ho tayo na madalas ang buhay Kristiyano ay inilalarawan bilang isang digmaan, labanan, warfare. Ephesians chapter 6 verse 10, ang sabi ni Pablo, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Why? Because we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So meron talagang labanang espiritual. Hindi ito likhang isip. Hindi ito tuwing Sunday lang. Ito ay 24 oras kada araw at 7 araw kada linggo at 52 na linggo kada taon. Tayo ay engaged sa labanan sa buhay Kristiyano. Ang lahat ng Kristiyano ay sundalo ni Kristo. Ang sinasabihan ni Pablo sa Ephesians, yes, nasa front lines ang mga lingkod, nasa front lines ang mga pastor, pero nasa likuran nila at kasama sa mga sundalo ay ang mga mananampalataya. Na siyang sinasabihan ni Pablo dito sa Ephesians. At madalas, ini-encourage ni Pablo ang kanyang mga kapwa manggagawa, particularly si Timothy, at ginagamit ang imahe ng isang sundalong nakikipaglaban. As we have studied sa 2 Timothy, balikan lang ho natin, 2 Timothy chapter 2 verse 3, ang sabi ni Pablo ho kay Timoteo ay ito, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. You are a soldier of Jesus Christ. Endure hardness. Verse 4, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Ano ang layunin ng mandirigma na ito, ng sundalo nito? Walang iba kung hindi bigyang lugod ang pumili sa kanya para maging sundalo. That is his goal. Ang buhay Kristiyano o ang ministeryo ay isang totoong matinding labanan. Meron ho nagsabi na ang ating labanan, we fight a three-frontal warfare. Alam niyo yung war fronts? Kung nasaan ang labanan? And any given point of time, ang Kristiyano ay may 3 lugar na merong labanan. Andyan ang labanan sa sanglibutan. Ang labanan laban sa kaaway na dyablo. At isa sa mahirap, minsan may inside job. Labanan sa nakatahang kasalanan. Ang labanan na ito ay maaaring sa ating personal na buhay bilang isang Kristiyano as we struggle against indwelling sin, as we pursue holiness sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito ay labanan. Ito ay labanan. Sa ating disiplina sa pananalangin, disiplina sa salita, sa mga spiritual na disiplina na ating ginagawa, ito ay labanan. Ito ay maaaring labanan patungkol sa katotohanan, patungkol sa mga doktrina ng salita ng Panginoon, na kung saan ang bawat mananampalataya ay tinatawagan tayo ay makipaglabang matapat at mainam. Hindi lamang ang mga pastor, kundi ang lahat ng mga Kristiyano. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 10 verse 3, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh.
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ang ating sandata ay hindi laman, hindi makalaman, kung hindi ang ating sandata ay dakila sa pamamagitan ng Panginoon. At sapat ang kapangyarihan nito to pull down, to tear down strongholds, fortresses. Well, what are these fortresses? Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. That imaginations ay thinkings, ideas. So one of our major warfare is in the realm of ideas, truth, and lies. We go against lies. Nilalabanan natin ang mga kasinungalingan. At ang layunin natin ang sabi, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ang layunin ay ipailalim ang lahat ng kaisipan at magpailalim kay Kristo. Mag-submit kay Kristo. Again, when we engage sa mga tao, pag pinapakita natin at pag nakikita natin na ang kanilang pananaw sa buhay ay mali, kapag ang kanilang pananampalataya ay hindi wasto, ang layunin natin ay hindi magapi natin sila at sila ay mag-agree na tama tayo at mali sila at manalo tayo. No. Ang layunin natin ay ipailalim sila kay Kristo. Hindi masakop natin sila, kundi masakop sila ni Jesus. At sila maging tagasunod ni Jesus. And it's not a physical warfare. But we are in a warfare. Ang sabi ni Pablo, when he looked back sa kanyang buhay, I have fought a good fight. Question. How is our fight? Kamusta ang ating personal na pakikipaglaban? Sundalo tayo, hindi ho ba? Kamusta ang pakikipaglaban natin sa sanlibutan? Pakikipaglaban sa ating kaaway na dyablo? Pakikipaglaban natin sa mga nakatahang kasalanan sa atin? Kamusta? Are we fighting a good fight? O nawa sa biyaya ng Diyos ay masabi natin kagaya ni Pablo, pag tayo'y nakaratay na at naghihintay ng ating huling hininga, I have fought a good fight. Yan, hindi dito nagmamalaki si Pablo. Alam natin ang kanyang sinaysay, by the grace of God, I am what I am. Lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. But the reality is, he fought a good fight. So hindi mo kailangan na ikaw ay nasa likuran ng pulpito para ikaw ay maging isang sundalo. Hindi mo kailangan na ikaw ay may opisyal na katungkulan sa church para makapaglaban. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, saan ka man tinawag ng Panginoon, ang katotohanan pa rin ay tayo ay sundalo ni Kristo, and we must fight well. We are called to fight well. Tinawag tayo para makipaglaban ng mainam. So that's the number one imagery. Ang larawan ng pakikipaglaban, ang isang tapat na sundalo. Ang pangalawa na larawan na ipininta ni Pablo ay ang isang masikap na atleta. Isang masikap na atleta. Ang sabi niya, I have fought a good fight. Next, I have finished my course. Natapos ko ang aking kurso. At ang kurso na tinuturing dito ay hindi kurso na kinuha mo sa kolehiyo, kundi ang larawang pinipinta ay that course of run na kailangang takbuhin. Kapag, hindi ko alam kung meron ditong nasumubok tumakbo ng marathon,
At minsan, meron akong mga kaibigan sa Facebook na in sa marathon at ipopost nila yung course kung saan dadaan, ilang milya ang tatakbuhin. At yung iba ay sumatakbo pero hindi nakakatapos. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, I have finished my course. Isa pa sa mga madalas na larawan na ginagamit upang bigyan ng kulay o ipakita kung ano ang itsura ng buhay Kristiyano ay ang larawan ng isang atleta. Particularly ang isang mananakbo. Particularly ang isang marathon runner. Buksan lang natin sa 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ang sabi ni Apostol Pablo, verse 24, Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So narito at sinaysay ni Pablo at ginamit niya ang larawan ng isang mananakbo at ang hamon niya ito, hindi nyo ba alam na sa takbuhin lahat tumatakbo pero isa lang ang nakukoronahan? Isa lang ang may gold medal. At isa sa pinakamahalaga na sinabi ni Apostol Pablo, tumatakbo tayong lahat bilang Kristiyano. Paano ka dapat tumakbo? So, run. The word so run in that way, run in that manner. Ganun dapat tayo tumakbo. Paano dapat tumakbo? Aiming for the crown. Sino yung may crown? Yung pinakamabilis. Na ibibigay ang buong lakas, buong sikap, buong kasigasigan. Hindi lamang sa araw ng takbuhan, kundi sa mga araw bago yung takbuhan na siya ay nagdidisiplina ng kanyang sarili, naghahanda ng kanyang sarili, sapagkat seryoso siya sa pagtakbo at nais niyang minimithi niya yung korona. As we have said sa marathon, yung iba ay nahandun lang para mag-exercise. Yung iba ay nahandun lang para magpa-picture. Yung iba ay tumatakbo sa marathon just for a good cause. Maaaring gusto lang makatulong at ilang porsyento nung ibibigay o na fee or entrance fee ay may tutulungan. Pero merong seryosong tumatakbo ng marathon na ang gusto niya, siya ang number 1. At hindi nun lang siya tatakbo. At ang taong ito ay may disiplina, may pagsasanay, seryoso. Ang punto ay ito, bilang isang atleta, kailangan mong maging seryoso para habulin ang unang reward, that is the crown, the gold medal. The point is this, sa ating buhay Kristiyano, dapat tayo'y tumakbo ng may kaseryosohan. Ako ho ay natatakot na maaaring nakumbinsi tayo ng mundo na pwedeng maging seryoso sa maraming mga bagay, pero hindi pwedeng maging seryoso sa Diyos. Pwede kang maging seryoso na maglaro ng bola at mabuhay para sa bola. Okay lang yun. Pinapalakpakan ng mga tao ang nabubuhay para sa bola. Pwedeng ibigay ang buong sarili sa napakaraming mga bagay. Pero pagdating kay Kristo, hinay-hinay ka lang. Pagdating sa pananampalataya, pagdating sa maglilingkod, pagdating sa magsasakripisyo, hinay-hinay ka lang. Hindi yun ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So run.
Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi ng salita ng Panginoon, "Wherefore seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." Hindi ito pabilisan, kundi pasensyahan. Run with patience. Ang pagtakbo ng 100-meter dash ay iba sa pagtakbo ng marathon. Sa 100-meter dash, ibigay mo agad lahat ng iyong lakas dahil napakaiksi lang. Sa marathon, kailangan mong tuloy-tuloy. Endurance, perseverance. We must run with patience. Ang sabi ni Pablo, "I have finished my course." Meron ilang mga nag-iinterpreta because Paul said, "It is my course." Ito yung aking takbuhin. It pertains to a particular, specific calling in the ministry. Which is Apostle Paul is called to be an apostle. Hindi lang siya basta isang apostle, he is called to be an apostle to the Gentiles. At hindi lamang siya isang apostol sa mga hentil, kundi ang sabi ng Panginoon sa Acts chapter 9 verse 15, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he, Paul, is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." And Paul was faithful. Ang pangunahing ministeryo niya ay sa mga hentil, pero hindi siya nagpapabaya sa mga kababayan niyang Hudyo, at nandun din tumayo din siya sa harapan ng mga hari, ng mga namumuno. And he was faithful in his course, in his calling. Let me challenge each and every one of us, hindi lahat ay tatawagin na tumayo sa likuran ng pulpito. Hindi lahat ay tinatawag para pumunta sa kagubatan at abutin ang mga tribo ng Ebanghelyo. San ka man at anuman ang panawagan ng Panginoon, let us serve Christ faithfully and with all our might. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon bilang isang nanay, serve Christ faithfully and raise your children for Christ. Pangunahan mo, tulungan mo at turuan mo ang iyong mga anak palapit kay Kristo. Love your spouse faithfully. Tinawag ka ng Panginoon bilang isang empleyado, do your job faithfully. Ang sabi ni Pablo sa mga alipin, as unto Christ. So saan ka man nilagay ng Panginoon? Ano man ang panawagan sa iyo ng Diyos? At saan ka man pamilya o iglesia inilagay ng Diyos? Run with all your might. Maging tapat sa kurso na yun. Well, pangatlo, at dito ho tayo matatapos. I have kept the faith. I have kept the faith. The picture of a faithful steward. Ang larawan ng matapat na alipin. 1 Corinthians chapter 4 verse 1, ang sabi ni Pablo, "Let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God." Verse 2, "Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." Ang sabi ni Pablo, I have kept the faith. That word kept meaning to keep watch upon, to guard. To guard in a way of protecting. Pinoprotektahan, iniingatan, binabantayan. At hindala siyang ibang binantayan. Ang sabi ni Pablo, I have guarded the faith. This is not a subjective faith na yung pananampalatayang kanyang ine-exercise, kundi the faith, the Christian faith.
ang mga katotohanan na ibinigay ng Panginoon, ang mga katotohanan na in-reveal ng Panginoon. And Paul, as a revelation bearer, or the official revelation bearer ng ating Panginoon, siya ay naging tapat sa paghahayag ng mga revelasyon ng Panginoon at naging tapat sa pag-iingat ng mga revelasyon ng Panginoon sa pamamagitan niya. As we have said, that read sa 1 Corinthians 4 verse 1, let so a man account of us as ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. That word mysteries ay mga bagay na nakatago noon at ngayon ay nahahayag na. At walang iba yan kung hindi ang mga katotohanan ng Panginoon, particularly those that are revealed sa bagong tipan. At ang isang katiwala ay kailangan masumpungang tapat sa pag-iingat ng mga bagay na panagkatiwala sa Kanya. Paano iingatan? Paano babantayan? Let me give 3 ways. We will be a faithful steward ng mga katotohanan ng Panginoon. Number 1, by guarding it. Number 2, by contending for it. And number 3, by faithfully teaching it to others. Sa matapat na pagtuturo nito sa iba. So una, by guarding it, nahandoon ang pagbabantay, nahandoon ang pag-iingat, nahandoon na tayo ay binabantayan natin ang mga katotohanan ng Panginoon. Isang magandang halimbawa dito ay paano binantayan ni Apostol Pablo at dinipensa ni Apostol Pablo ang ebanghelyo mula sa pagpipilipit nito, mula sa mga pagdaragdag, mula sa mga pagbabawas at mula sa mga pagre-redefine ng mga katotohanan ng Panginoon. Sabi niya sa Galatians chapter 1, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of God unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So he guarded the gospel sa pamamagitan o laban sa mga nagpipilipit nito. Paul dealt with wrong teachings na kumakalat sa Corinth about the resurrection. So, we guard the truth. Binabantayan natin ang katotohanan at pinapanatili natin na naiingatan ito. At isa sa mga in history, isa sa mga form ng pagbabantay ng katotohanan ay yung mga tinatawag na creeds and confessions. Or sa particular, sa pamilyar na salita sa atin, this is the statement of faith. Statement of faith is designed to guard the faith. Bantayan yung katotohanan para kapag merong dumating at nangaral ng iba at kakaiba doon sa statement of faith, teka muna, bakit kakaiba ito? At ang layunin nun ay bantayan. It is not the authority, but it serves the Word of God. So we must guard it. Not just guard it, we must contend for it. Ang sabi ho ni Jude, sa Jude chapter 1 verse 3, my beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Matyaga, mainam, at matapat niyong ipakipaglaban ang pananampalataya. Not always on the defensive. There are times that we must be on an offensive. Na ipakipaglaban natin, ipagtanggol natin ang pananampalataya nating tangan-tangan. Ang sabi ni Jude sa verse 4, for there are certain men crept in unawares who were before all ordained to this condemnation. Ungodly men turning the grace of God into lasciviousness and denying the Lord God and our Lord Jesus Christ. Anong kailangan gawin? Merong mga tao na pumapasok sa mga churches, nagpapanggap na mga mangangaral ni Kristo, nagpapanggap na mga mangangaral ng Diyos, pero ang ginagawa nila, they pervert the gospel. They pervert the truths of God. They turn the grace of God into lasciviousness. Well, ligtas ka na naman di pwede mo nang gawin ng lahat ng iyong gusto.
denying the only Lord and our Lord Jesus Christ. This may take in form of stating wrong teachings, sa ating sasabihin yung mga maling paniniwala, mga maling idea na kumukontra sa kabanalan, kumukontra sa ebanghelyo. At maaaring may mga pagkakataong kailangan nating pangalanan ng mga nangangaral ng maling katuruan para bantayan at para ingatan ang katotohanan ng Panginoon. So we must be guarding and we must be contending for the faith. Hindi lang ho yun, that we must be also teaching. Isa sa mga paraan na matapat natin na magiging matapat tayong tagapag-ingat ng katotohanan ng Panginoon ay walang iba kundi sa kaparaanan ng pagtuturo nito, pagsasalin nito sa mga tao na maaari ding makapagturo sa iba. Nandoon ang paalala ni Apostol Pablo kay Timothy, na ang sabi niya kay Timoteo, the things that thou hast heard of me, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Na kailangan na ang katotohanan ng Diyos ay maituro ng malinaw at maayos, at para ito ay tuturo ng mga susunod na henerasyon sa iba. We must be found as good stewards of the faith. Maraming mga tao ngayon, matindi ang pag-iingat sa kayamanan, matindi ang pag-iingat sa reputasyon, pero walang pakialam sa pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, again, isang araw ay haharap tayo sa kamatayan. Pag tinignan natin pabalik ang ating buhay, paano natin ito ilalarawan? Bilang isang sundalo, tayo kaya ay masusumpungan na nakapaglaban ng mainam. Bilang isang atleta, tayo kaya ay masusumpungan na tinapos ang ating kurso na kung saan nilagay tayo ng Panginoon. Bilang isang katiwala, tayo kaya ay masusumpungan na naging tapat sa pag-iingat ng mga katotohanan ng Panginoon. Yes, una sa harapan ng linya or in the front lines are the pastors, the ministers. But let me challenge each and every one of us, tayo bilang mga Kristiyano, lahat tayo ay kinakailangan na maghanda. At ang tanging paraan para pagdating natin sa panahon na yon na tayo ay malapit na sa kamatayan, ay tayo mamuhay na may katapatan ngayon. Hindi in nonsense na isipin, pag malapit na akong mamatay at saka ako magtatapat kay Lord. Well, that's nonsense. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. So the very point is this, ngayon na maglingkod, ngayon na magtapat. And gusto kong tapusin ang ating pag-aaral ngayong gabi sa pagbabasa ng isang tula. And maaaring ito ay pamilyar sa marami sa atin. Ito ay isang tula na sinulat ni Charles Studd o ni C.T. Studd, na isang misyonaryo na naglingkod ng matapat sa Panginoon sa China, sa India at sa Africa. At kanyang sinulat ang mga memorabling mga linyang ito na may kinalaman sa buhay Kristiyano. Hindi ko kayang basahin lahat sapagkat sa oras. But let me just read few lines ng napakagandang tula na ito, na kung saan ito ay ginamit na liriko sa isang pamilyar na awitin. Sabi ni C.T. Studd, "Two little lines I heard one day, traveling along life's busy way, bringing conviction to my heart, and from my mind would not depart. Only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then in that day my Lord to meet, and stand before His judgment seat.
Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, the still small voice gently pleads for a better choice, bidding me selfish aims to live, and to God's holy will to cleave. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. When this bright world will tempt me sore, when Satan would a victory score, when self would seek to have its way, then help me, Lord, with joy to say, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Let me read the last stanza. Only one life, yes, only one. Now let me say, thy will be done. And when at last I'll hear the call, I know I'll say 'twas worth it all. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Nung nakaharap sa kamatayan si Pablo, bilang isang Kristiyano at lingkod ni Kristo, nung tumingin siya sa kanyang buhay, hindi yung mga material, hindi yung mga lugar na napuntahan, kundi yung naging paglingkod niya at buhay niya bilang sundalo ni Kristo. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Only one life. Meron lang tayo isang buhay. Ikaw na kabataan, para saan ka nabubuhay? Gusto kong hamunin ng bawat isa sa atin at unang hamon ay sa akin dahil napakadali na tingnan ang buhay Kristiyano na tuwing Sunday nag-church ako and that's it. And salamat sa Panginoon kung ginagawa natin yun. Pero what are we doing with our lives? Para saan tayo nabubuhay? Hindi ko sinasabing mag-quit ka sa trabaho kung doon ka nilagay ng Panginoon. Pero as Paul encouraged us to be serious, so run, tumakbo ka, mamuhay ka ng isang seryosong buhay Kristiyano. Ganong kaseryoso tayo? Ang isang seryosong atleta, ang lahat sa buhay niya ay inaayos niya para doon sa araw ng pagtakbo. Ang schedule ng tulog niya, ang pagkain kinakain niya, ang taong sinasamahan niya, ang lugar na pinupuntahan niya, lahat ng ito ay magbabago dahil nagdesisyon siya na takbuhin yung takbuhin at makuha yung guntong medalya. O mga kapatid, nawa, maging ganun tayo kaseryoso sa ating takbuhin, sa ating buhay bilang Kristiyano, sa ating buhay bilang sundalo ni Kristo, at sa ating buhay bilang katiwala ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong paalaala na tunay ang lahat sa mundong ito ay kami ay maiiwan din namin. Wala kaming daladala nung kami dumating at siguradong wala kaming madadala sa aming pag-alis. At nawa kagaya ng iyong tapat na lingkod na si Pablo, ilagay mo sa aming puso't isipan ang pagnanasa na pag dumating kami sa harapan ng kamatayan, ang tanging realidad na may pakinabang, ang tanging maiiwan at dadalin namin sa walang hanggan ay lahat lamang ng ginawa namin para kay Kristo. O nawa ang katotohanan ito ay gamitin mo at itanim mo ng malalim sa puso ng iyong mga anak. Na tanging ang mga ginawa lamang kay Kristo ang may pakinabang pagdating sa huli. Tulungan mo kaming magsumikap, maging tapat sa mga gawain na kung saan kami ay iyong tinawag.
Lord, I pray, Panginoon, na mula sa iyong mga mananampalataya sa iglesyang ito ay patuloy kang tumawag at magbangon na mga mananampalataya na magiging matapang, oo, magiging radikal, na oo, ibibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod. Buong lakas, buong atensyon, ididedika lahat sa paglilingkod sa iyo. Magte-take ng risk para sa iyo. O Panginoon, ng mundong ito ay seryoso sa maraming bagay na maaabulang isang araw. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami na maging seryoso sa mga bagay na walang hanggan. Ingatan mo kami, O Diyos, sadya kaming madaling malibang. Ingatan mo po ang aming mga kabataan, sadyang madaling malibang. Ang mga tatay at nanay, sadyang madaling malibang. O, tulungan mo po kami. Awatin mo kami sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo. At tulungan mo kami na itutok ang aming lahat-lahat kay Kristo. Salamat po sa paalala mo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon.
Muli mga kapatid, nais ko kayong encourage na pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. Mula kaninang umaga sa dakilang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon at sa hamon ngayong gabi na tignan at konsidera ang ating mga buhay sa panahon na isang araw tayo'y haharap din sa kamatayan. Nawa patuloy na gamitin ng Diyos ang kanyang mga salita upang tayo'y patuloy na turuan at baguhin sa wangis ni Kristo. At tayo patuloy na magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran at magsumikap sa gawain ng kabanalan. Ngayon mga kapatid, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng Diyos at ang pakikipisa ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ingatan tayo ng Panginoon at patuloy na gamitin niya sa pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. God bless po. We are dismissed.